Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Celso at nais kong magbahagi ng isang kwento na hindi ko pa rin kayang ilabas hanggang ngayon. Isang kwento tungkol sa tita ko, si Lucinda. Siya ang dahilan ng maraming kaguluhan sa buhay ko. Isang babae na hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Pero siya ang nagtulak sa akin sa maraming hindi inaasahang direksyon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tuwing naroroon siya, may kakaibang init na pumapalibot sa aming mga galak at sakit. Si Tita Lucinda, sa aking pananaw noong bata pa ako, ay isang misteryosong nilalang. Hindi siya katulad ng ibang tita. Hindi siya yung tipo ng babae na madalas magluto o mag-alaga ng mga pamangkin. Siya ay may ibang aura. Parang laging may kasamang hangin na malamig at matalim, ngunit may kung anong init na hindi mo kayang itanggi. Bawat galaw niya, bawat ngiti, bawat pahayag ng kanyang mata, tila may kasamang lihim na parang nag-aanyaya. Naaalala ko pa noong bata ako, tuwing dumadalaw siya sa bahay, para akong naninigas. Hindi ko kayang ilarawan ang nararamdaman ko sa bawat pagpasok niya. Ang mga mata ko ay palaging nagmamasid sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Ngunit parang ako'y naiintindihan ng kanyang mga tingin. Parang may connection kami kahit hindi ko alam kung paano. Isa sa mga unang alaala ko kay Tita Lucinda ay nang dumating siya sa bahay ng mga magulang ko. Parang hindi ko siya maiwasang tignan habang siya ay naglalakad. Minsan, kapag kami lang dalawa ang naiwan sa bahay, ang tawa niya ay parang isang mahiwagang tunog na nagbabalik loob sa akin. Isa itong tawanan na malakas, maligaya, at puno ng hindi maipaliwanag na init. Parang may lihim siyang ipinagkakaloob sa akin. Sa mga ganitong sandali, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga galaw. Paano ba, DJ Serene, ang mga kilos ni Tita Lucinda? Hindi ko siya masasabing tahimik, ngunit hindi rin siya ingay. Ang mga kilos niya ay laging may klase, laging may porma. At sa bawat galaw niya, parang may pagkabighani akong nararamdaman. Isang gabi, habang ang mga magulang ko ay wala, dumating si Tita Lucinda. May dala siyang pabango na amoy vanilla at ilang-ilang, ang amoy na tumatagos sa aking isipan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit kapag naroroon siya, para bang hindi ko kayang huminga ng maayos, dumating siya na suot ang isang simpleng duster. Hindi ito kakaibang damit, pero sa kanya, tila may kakaibang enerhiya ang bawat tela na tumatama sa kanyang katawan. Ang mga mata ko ay hindi mapigilan na sumunod sa kanyang bawat galaw. Ang huling gabing iyon ay hindi ko malilimutan. Nasa sala kami at magkasama kaming nanood ng pelikula. Lahat ng ilaw ay nakapatay. Para bang sa dilim ng gabi, lahat ng nangyayari sa amin ay nakatago, ngunit ang init ay nararamdaman ko. Lumapit siya sa akin at nagsabi ng isang simpleng tanong. Celso, pwede bang dito na lang ako matulog? Nang sagutin ko siya ng isang mahinang tango, ang puso ko ay mabilis na tumibok. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit. Ngunit may lumabas na kuryente sa bawat galak at kaba na nararamdaman ko. Hindi ko siya itinulak o sinabihan na umalis, bagkus, pinapili ko siyang manatili. At nang dumating ang gabi, parang tumigil ang lahat ng oras. Pumasok kami sa kwarto ko. At nang magtakip, siya ng kumot, iniwasan ko ang bawat galaw niya. Ngunit hindi ko pa rin matanggihan ang init na dulot ng presensya niya sa aking paligid. Sa bawat paghinga niya, tila ako'y nakatali. At sa bawat paggalaw ng kanyang katawan, parang may bagong apoy na sumisiko sa aking loob. Hanggang sa magising ako kinabukasan, wala na siya. Sa ibabaw ng unan ko, may iniwan siyang liham. At sa pagtingin ko sa mga salita sa papel, isang bagay ang tumatak sa aking isipan.
Celso, anak kita. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga salitang iyon. Ngunit ang sakit, ang init, at ang lahat ng nararamdaman ko sa kanyang presensya ay naroon, nakatanim sa bawat letra na iniwan niya sa akin. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang sagutin ang tanong sa aking puso, ang init na dulot ni Tita Lucinda. Ay tunay bang pagmamahal? Minsan, may mga sandaling dumaan sa buhay mo na wala kang ibang magawa kundi magpakatotoo. At hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko kay Tita Lucinda. Hindi ko na kayang itago ang init na nararamdaman ko kapag nandyan siya. Ang tuwa at takot na sabay-sabay na bumabalot sa akin tuwing tumitingin siya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero may mga pagkakataon na nararamdaman ko na para akong isang batang walang kalaban-laban sa bawat galaw niya, sa bawat titig niya. Isang gabi, habang kami lang dalawa ang naiwan sa bahay, ang mga salita ko ay hindi na kayang ipagpaliban. Nasa sala kami at magkatabi sa isang mahabang sofa. Nanood kami ng pelikula, ngunit hindi ko maintindihan ang bawat eksena. Ang mata ko'y hindi kayang iwasan ang kanyang mga galaw. Tuwing tatawa siya, ang puso ko ay parang umaabot sa langit. Sa bawat pagdapo ng kanyang mga daliri sa aking braso. Para bang may kasamang kuryente na dumadaloy sa aking katawan. Hindi ko na kayang ipagpaliban pa ang mga saloobin ko. Ang sakit ng pagiging tahimik, ng pagiging malayo sa kanya. Ang katawan ko ay nagsasabi ng isang bagay na hindi ko kayang itanggi. Tita Lucinda, mahinang sabi ko. Ang boses ko ay medyo nanginginig. May gusto akong sabihin sa'yo. Lumingon siya sa akin at ang mga mata niya ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Ano yon, Celso? Tanong niya. Ang kanyang tono ay walang alinlangan. Ngunit may kakaibang malumanay na puwersa na nagpatibok sa aking puso. Isang malalim na buntong hininga ang binitiwan ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero naramdaman ko na ang lahat ng mga taon ng pagtatago ay kailangan ng lumabas. Tita, nagpatuloy ako. Sa mga taon na magkasama tayo, hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Mahal kita. Simula pa noong bata ako, ikaw na ang laman ng mga pangarap ko. Hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko na kayang magpanggap na wala itong ibig sabihin. Tahimik siya sa unang saglit. Ibinaba niya ang hawak niyang tasa ng kape at inihilig ang ulo sa likod ng sofa. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng katahimikang iyon. Ang puso ko ay mabilis na tumibok at ako'y nagsimula ng mag-isip na baka nagkamali ako ng desisyon na ipahayag ang lahat ng ito. Siguro, wala naman talagang silbi. Siguro, hindi naman niya ako iniisip ng ganoon. Ngunit, pagkatapos ng ilang saglit, ngumiti siya, ngunit ang ngiti na iyon ay hindi kompleto, para bang may itinatagong lihim sa bawat sulok ng kanyang labi. Celso, anya, ang tinig niya ay banayad at malalim. Alam mo, mahirap pag-usapan ang mga ganitong bagay. Lahat tayo may kani-kanyang lugar, at minsan, hindi mo alam kung ano ang tama at mali. Hindi ko malaman kung anong ibig niyang sabihin. Naramdaman ko ang init sa aking katawan. Ngunit hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit ako malungkot. Hindi ko makuha ang sagot na hinihintindi ko. Hindi siya umiiwas. Ngunit parang may hadlang sa pagitan namin na hindi ko kayang sirain. Ngunit sa mga mata ni Tita Lucinda, naramdaman ko ang isang uri ng lambing na mahirap ipaliwanag. Parang binigyan niya ako ng isang pirasong pag-asa. Ngunit, hindi ko alam kung anong uri ng pag-asa iyon. Ang mga mata ko ay nakatitig sa kanya. Nagsusumamo na sana'y maintindihan ko. Alam ko, Celso, sabi niya. Ang nararamdaman mo, ngunit baka hindi ito ang tamang oras. Hinaplos ko ang aking noo, naguguluhan, ngunit nang magtama ang aming mga mata,
Naramdaman ko na parang may isang kuryente na dumadaloy sa pagitan namin. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ni Tita Lucinda. Ngunit ang puso ko ay naglalakbay sa isang landas na hindi ko kayang kontrolin. Nagpatuloy siya, ang tinig niya ay muling naging malambing. Ngunit may pagkakasalungat sa kanyang mga salita. Celso, baka wala akong maitulong sa iyo sa ganitong sitwasyon. Minsan, hindi natin kayang ipilit ang mga bagay na hindi pa panahon. At doon, ang mga mata ko ay nagsimulang magpuno ng luha. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Minsan, ang isang sagot na hindi mo inaasahan ay masakit kaysa sa wala ng sagot. Ngunit sa isang bahagi ng aking puso, alam kong ang pagnanasa ko kay Tita Lucinda ay hindi mawawala. Ang init ng mga sandaling iyon ay patuloy na maghahatid sa akin sa isang daang hindi ko pa kayang tahakin. Hanggang sa mga susunod na araw, nagpatuloy ang mga tanong sa aking isipan. Ano ba talaga ang nararamdaman ni Tita Lucinda? At sa mga tingin at mga lihim na iyon, magkakaroon ba kami ng pagkakataon upang magtagpo? Simula ng gabing iyon, hindi ko na naramdaman ang presensya ni Tita Lucinda sa paraang dati. Ang mga tingin na minsan ay puno ng init at lambing, ngayoy tila wala na. Pumapalit ang mga pag-iwas, ang mga sagot na maiksi at malamig. Nagbago ang hangin sa paligid namin, at para bang may pader na pumagitna sa amin na mahirap alisin. Isang pader na ako lang ang nakakaramdam. Ang mga araw na sumunod ay puno ng kalituhan. Napansin ko na sa mga simpleng galak na dati ay madalas naming ginagawa, parang may kalungkutan na ngayon. Kung dati ay magkasama kami sa mga galak ng buhay, ngayon ay tila ako'y naging isang estranghero sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Kung nagkamali ba ako ng pagpapahayag ng nararamdaman ko? O kung may mga bagay na hindi ko pa nauunawaan. Sa mga simpleng pagkakataon na nagkakasalubong kami, hindi na siya tumitingin sa akin ng may parehong sinseridad. Nandyan siya, pero tila hindi na ako ang Celso na dati niyang nakakasama. Ang mga mata niya, na dati inaglalaman ng lihim na kilig, ngayon ay malamig na. Parang may ibang tao na siya. Isang taong hindi ko kilala. Minsan, may mga pagkakataong halos magkatabi kami, ngunit ang distansya ay para bang isang milya ang layo. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit nangyari ito. Siguro nga, hindi ko pa rin kayang tanggapin na hindi lahat ng nararamdaman ko ay pareho ng nararamdaman ng iba, na baka sa kanya, ako ay isa lamang bahagi ng kanyang nakaraan, isang batang pinagtuunan ng pansin. Ngunit hindi niya nais maging mas malalim. Ganoon ba talaga siya sa lahat? O ako lang ba ang may malalim na pagnanasa na hindi niya kayang tumbasan? Sa mga sandaling magkasama kami sa bahay, pinipilit ko na maging magaan ang lahat. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at makulit na biro ko, hindi ko maiwasang mapansin ang pagkakaiba sa kanyang mga galaw. Bawat sagot na binibigkas niya ay may kakaibang lamig. Hindi ko na maramdaman ang warmth ng kanyang mga salita na tulad ng dati. Halos hindi na siya lumingon sa akin habang naghuhugas ng pinggan na dati-rati, kahit simpleng tapik lang sa aking balikat, nararamdaman kong may malalim na koneksyon. Ngayon, ang mga galaw niya ay may distansya, may puwang na hindi ko kayang abutin. Lahat ng ito ay nagsanhi ng matinding pagkagulo sa aking isipan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Naalala ko pa kung paano siyang ngumiti noong gabing inamin ko ang aking nararamdaman. Hindi ba iyon isang senyales? Hindi ba't iyon ang dahilan kung bakit ako naglakas loob? Ngunit ngayon, wala akong makitang kahit anong senyales ng pagmamahal mula sa kanya. Bawat pagtingin niya sa akin ay tila mas malamig kaysa sa huling araw na kami magkasama sa kwarto. Sa gabi, magkasama kami sa sala at ako'y naupo sa tabi niya. Sinubukan kong mag-usap, ngunit ang mga salitang lumabas sa aking bibig ay hindi ko kayang tapusin. Ang nararamdaman ko
ang pusong puno ng tanong, ay parang isang sugat na hindi kayang gumaling. Para bang may tinatago siyang hindi ko kayang malaman. At kahit na tinanong ko siya, walang kasiguraduhan ang mga sagot niya. Wala naman akong masama sa iyo, Celso, simpleng sabi niya. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakatagong alinlangan. Wala akong nakitang sigurado. Lahat ng sagot niya ay nagdulot sa akin ng kalituhan. Ang bigat ng mga araw na iyon, parang may luhang hindi ko kayang ipaliwanag. Ang init ng nararamdaman ko sa kanya ay parang nasusunog na sa pag-iwas na ginagawa niya. Parang ako'y naiiwan, sa ere, walang patutunguhan. Hindi ko malaman kung paano ko haharapin ang mga tanong sa aking isipan. Kung kaya ko pa bang maghintay, o kung kailangan ko nang magpatuloy at kalimutan siya. Paano nga ba ako makakapagpatuloy ng normal na buhay kung sa bawat sandali na siya'y malapit sa akin, nararamdaman ko ang lamig na lumalayo sa akin? Ang mga tingin niya ay parang hindi na ako ang Celso na kilala niya. Parang siya'y may ibang lugar na tinutumbok at ako'y naiwan dito, naguguluhan at maghihintay na lamang. Ngunit ang mga tanong na iyon ay patuloy na bumabagabag sa akin hanggang kailan ko kayang patagilid na tignan siya at tanggapin na ang distansya na nalikha sa pagitan namin ay hindi ko na kayang burahin. Ang mga araw na sumunod sa pagkakaamin ko kay Tita Lucinda ay parang isang malupit na laro ng tadhana. Bawat hakbang ko ay may kabuntot na kalungkutan at ang mga mata ko, na dati puno ng pag-asa, ngayon naglalaman ng pagkalito at takot. Hindi ko na alam kung paano haharapin ang mga araw na magkasama kami. Ang dating mainit na relasyon namin, puno ng mga tawanan at kwentuhan. Ngayon ay puno ng distansya at pagkahiwalay. Ang mga sandali na sana'y puno ng saya, ngayon ay nagiging matamlay at malungkot. Sa bawat oras na magkasama kami, hindi ko na maramdaman ang init ng kanyang presensya. Parang may ibang tao na siya, at hindi ko na kayang hawakan ng koneksyon na dati ay napakadali. Ang mga simpleng galak, ang mga titigan na puno ng kahulugan, nawawala na. Ang mga pag-uusap namin ay nauurong at may malamig na hangin na dumadaan sa pagitan namin. Habang dumadaan ang mga araw, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang muling pagbalik ng isang tao mula sa aking nakaraan. Isang dating kasintahan, si Clara, na matagal ko nang hindi nakita. Dumating siya nang hindi inaasahan at agad na nagbalik ang mga alaala ng aming mga sandali noong kami ay magkasama pa. Ang mga sensual na gabing nagdaan, ang init ng kanyang katawan, ang mga salita niyang minsang nagpapaamo sa aking puso. Lahat iyon ay bumalik sa akin. Para bang nagbukas muli ang pinto ng nakaraan ko. At pati ang mga damdamin na dati ay iniiwasan ko, muling nagsimulang mag-alab. Si Clara, bagamat may malalim na pagkakaalam sa aking nakaraan, ay may ibang epekto sa akin. Ngayon, ang mga nararamdaman ko para sa kanya ay hindi ko alam kung saan magsisimula at kung paano ko ipapaliwanag. May mga sandali na ako'y nawawala sa kanyang mga mata at nadarama ko ang init ng kanyang pagnanais. Ngunit ang puso ko ay hindi matatag. Sa bawat titig niya sa akin, ang aking mga nararamdaman ay parang nagsisilbing isang laberinto na hindi ko kayang lutasin. Ang pagbalik ni Clara ay parang isang pahirap na dumaragdag sa pagkagulo sa aking isipan. Puno ng mga tanong, puno ng mga saglit na kabuntot ng mga alalahanin. Tita Lucinda, ang babaeng iniisip ko araw-araw. At Clara, ang babaeng may kasaysayan sa buhay ko. Ang aking mga damdamin ay nagtatalo sa isa't isa. Ano ba talaga ang nararamdaman ko? Ano ba ang nangyayari sa puso ko? Bawat galak na dulot ng muling pagbalik ni Clara ay nagiging magulo at magulo ang aking isipan. Tila ako'y naguguluhan sa dalawang magkaibang landas. Isa na patuloy na naglalakad patungo kay Tita Lucinda.
at ang isa naman ay patungo sa nakaraan ko kay Clara. Hindi ko rin alam kung paano ko dapat isaisip ang nararamdaman ko para kay Tita Lucinda. Ang mga titig niya na dati puno ng mga hindi mabigkas na salita, ngayon ay nagiging malamig at malayo. Ang mga haplos niya na minsan ay nagpapalakas sa akin, ngayon ay nagiging hindi ko alam kung anong kahulugan. Anong nangyari? Paano ako nakarating sa ganitong punto? Ang mga araw na sana'y puno ng init ng relasyon namin, ngayon ay nagiging magaan ngunit puno ng sakit. Puno ako ng panghihinayang at kalituhan. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang maghintay kay Tita Lucinda o kung ang muling pagkikita namin ni Clara ay isang palatandaan na kailangan ko nang ilipat ang aking pansin sa nakaraan ko. May mga gabi na naguguluhan ako kung ano ang tamang gawin. Hindi ko kayang alisin sa aking isipan ang init ng mga gabing magkasama kami ni Clara. At hindi ko rin kayang alisin ang sakit ng malamig na pagtingin ni Tita Lucinda sa akin. Ang mga damdaming ito, ang alon ng emosyon na naglalaban sa aking puso, ay nagiging sanhi ng pagkalito. Hindi ko alam kung saan ako patutungo. At sa bawat hakbang ko, parang ang mga pagsubok na dumarating sa buhay ko ay nagiging mas mahirap, mas matindi, at mas magulo. Wala akong kasiguraduhan kung saan hahantong ang lahat ng ito. Minsan, may mga gabi na parang ang mundo ko ay tumitigil sa pag-ikot. At ang tanging tunog na maririnig mo ay ang malalim na paghinga ko habang nag-iisa ako sa aking mga iniisip. Kung dati ay masaya akong sumusuong sa lahat ng nararamdaman ko, ngayon ay tila may kalungkutan na humahawak sa aking puso. Ang lahat ng nangyari sa pagitan namin ni Tita Lucinda, ang mga titig, ang mga haplos, at ang mga hindi nasabi, ay nagiging isang blur na mahirap klaruhin. Ang mga alaala ay nagsasama-sama sa aking isipan, at ang tanong na hindi ko matanggal sa aking ulo ay, mali ba ang ginawa ko? Naisip ko, baka naman ang mga nararamdaman ko ay isang simpleng impulse, isang matinding emosyon na hindi ko kayang kontrolin. Siguro nga, nagpatangay lang ako sa init ng nararamdaman ko sa mga sandali ng kalapitan namin. Ang aking pagkahulog kay Tita Lucinda, na dati isang misteryo, ay naging isang bagay na kumubli sa likod ng isang malalim na pagnanasa. Pero ngayon, nang dahil sa kanyang malamig na pagtanggap, naging tanong sa aking isipan kung tama ba ang aking mga hakbang o baka naman ako'y naligaw lamang sa aking mga nararamdaman. Habang binabalikan ko ang mga sandali ng aming pagiging malapit, natutunan ko na may mga pagkakataong ang mga emosyon natin ay humahantong sa ating pagkatalo. Saksi ako sa kung paano ko minahal siya. Hindi lang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Pero ang tanong ko ngayon, paano kung hindi siya tumugon tulad ng inaasahan ko? Paano kung ang iniisip kong koneksyon ay isang ilusyon lamang? Minsan, habang nag-iisa ako, napansin ko ang mga bagay na dati kong hindi pinapansin. Ganun pala ang epekto ng isang pagkatalo. Naisip ko kung paano ko ba nakikita ang sarili ko ngayon. Ang buong pagkatao ko, na akala ko ay nakatali lamang kay Tita Lucinda, ay ngayon ay nagsisimula ng magbalik loob sa sarili. Napansin ko ang mga bagay na dati ko nang kinakalimutan. Ang mga pangarap ko, ang mga bagay na magbibigay saya sa akin, ang mga layunin na hindi ko naitama dahil sa pagiging abala sa pagmamahal ko sa kanya. Lahat ng ito ay nagsimula kong muling makita at nakatulong ito sa akin upang magsimula ng bagong pagninilay sa aking sarili. Hindi ko naisip na ang pagkatalo ko kay Tita Lucinda ay isang pagkakataon upang muling tuklasin ang aking sarili. Habang masakit ang pagtanggi, ito pala ay naging isang paraan upang makita ko ang mga aspeto ng aking buhay na hindi ko pa nasisiyasat. Unti-unti ko nang naiintindihan ang mga bagay na talagang mahalaga sa akin. Hindi ko na kailangang mangyaring hindi inaasahan
para lang mapansin ko na may higit pa sa buhay na ito kaysa sa isang babae na hindi kayang ibalik ang nararamdaman ko. Ang sakit ng pagkatalo ay nagdulot sa akin ng isang pagkakataon upang magbukas ng mas malalim na pananaw sa sarili ko. Hindi ko na kailangang magtago sa mga ilusyon ng hindi nararapat na pagmamahal. Nalaman ko na may mga bagay akong dapat muling pahalagahan. Ang pagiging buo at tapat sa sarili ko. Ang pagpapahalaga sa mga tunay na relasyon na nararapat sa akin. At higit sa lahat, ang pagtanggap sa aking mga pagkatalo at pagkukulang. Hindi ko na kailangan maging perpekto. At hindi ko na kailangang baguhin ang sarili ko para mapansin ng iba. Minsan, kapag natututo tayong tanggapin ang ating pagkatalo, doon natin masusumpungan ang mga pagkakataon na magtulungan sa ating mga pangarap at mga layunin. Hindi ko pa sigurado kung ano ang mga susunod na hakbang ko, pero alam ko na may bagong simula sa akin. At kahit na hindi ko pa rin alam kung anong mangyayari sa aming dalawa ni Tita Lucinda, natutunan ko na hindi ko dapat hayaan ang isang pagkatalo na magtakda ng aking halaga. Ngayon, kahit na ang sugat na dulot ng kanyang pagtanggi ay naroon pa, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal ko sa sarili ko. Nasa isang madilim na sulok ng aking isipan, naglalakad ako sa landas ng pagpapatawad. Hindi lang sa mga pagkakamali ko, kundi pati na rin sa mga bagay na hindi ko pa naipapaliwanag. Ang sugat na iniwan ni Tita Lucinda sa aking puso ay hindi madaling pagalingin. Pero sa mga panahong ito, natutunan kong hindi ko pwedeng ipasa lahat ng sisi sa kanya. Ako rin ay may mga pagkukulang at ang pinakamahirap na bahagi ng lahat ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na aminin ito. Habang ako'y naglalakbay sa loob ng aking sarili, unti-unti ko nang naaalala ang mga detalye na dati ko lang minamaliit. Parang may mga piraso ng puzzle na sa wakas ay nagsimulang magkasya. At sa bawat pirasong iyon, tumitindi ang pagkakaintindi ko sa sitwasyon namin ni Tita Lucinda. Naisip ko, may mga bagay pala siyang hindi kayang sabihin. Mga nararamdaman na nakatago sa ilalim ng kanyang matamis na ngiti at mga titig na puno ng lihim. Minsan, iniisip ko kung sa mga sandaling iyon, ako lang ba ang nakaramdam ng mga hindi nasabi o baka siya rin ay may mga sikreto na hindi ko kailanman malalaman. Habang ako'y nagmumuni-muni, napansin ko ang mga pagbabago sa kanyang mga galaw. Hindi pala basta-basta ang kanyang mga desisyon at reaksyon. Minsan, sa mga simpleng sagot niya, nararamdaman kong may tinatago siya. Mga bagay na hindi ko kayang tuklasin. May mga pagkakataong nagkakaroon siya ng mga pagdapo ng matalim na pananaw sa akin na akala ko'y galit, ngunit ngayon, na mas malalim na ang aking pag-iisip. Napagtanto ko na may mga pinagdadaanan siyang hindi ko pa natutuklasan. Sana lang, sinabi na niya sa akin noon. Ngunit siguro, tulad ko, takot din siyang masaktan. Hindi ko alam kung anong mga bagay ang naguudyok sa kanya para magtago. Pero ngayon, naiisip ko na baka may mga dahilan din siya na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Hindi ko na alam kung saan ako magsisimula, kung paano ko siya matutulungan, na mapagtagumpayan ang mga sakit na nararamdaman niya. Ngunit ang tanging alam ko ngayon ay hindi ko pwedeng gawing daan ang aking sarili para maging solusyon sa mga problema na hindi ko pa ganap na nakikita. Kahit na ang mga pagkakamali ko ay patuloy na nagmumulto sa aking isipan, isang bagay ang sigurado. Hindi ko kayang manatiling nakatayo sa isang lugar ng galit at pagkabigo. Kailangan kong magpatuloy. Kailangan ko pa ring maghanap ng daan patungo sa pagpapatawad, hindi lamang kay Tita Lucinda, kundi pati na rin sa aking sarili. Kung may pagkatalo man sa aming dalawa, ito'y hindi lang dahil sa isa sa amin, kundi sa parehong puso na naglakbay sa mga madilim na kalsada ng emosyon. Hindi ko pa rin alam kung anong magiging wakas ng lahat ng ito,
Ngunit sa mga sandaling ito, natutunan ko na hindi palaging ang tama at mali ay maliwanag. May mga bagay na hindi agad-agad nauunawaan. Sa bawat hakbang ko, unti-unti kong natutuklasan na may mga masalimuot na dahilan sa likod ng kanyang mga desisyon. At sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko na hindi ko na kailangang magmukhang perpekto o magpakita ng mga bagay na wala ako para matutunan kong tanggapin ang bawat bahagi ng aking buhay. Ang pagnanais ko na makuha ang kanyang pagpapatawad at ang pagpapatawad na iyon ay hindi lamang isang simpleng galak. Isang daan ito para maghilom at muling magbalik sa kung ano ang sa mga sandaling iyon. Pakiramdam ko ay parang binagsakan ako ng isang dambuhalang bato. Lahat ng mga tanong na bumabalot sa aking isipan ay biglang sumabog sa isang kisap mata, at ang katotohanan ay bumangon mula sa mga anino ng mga lihim na matagal nang nakatago. Ang isang simpleng tanong na matagal ko nang binabalak itanong kay Tita Lucinda ay naging isang napakalaking sagot na nagbukas ng pintuan sa isang kwento ng mga sakripisyo, pagnanasa, at pag-ibig na hindi ko inaasahan. Nagsimula ang lahat ng isang araw habang ako'y naglalakad sa may kusina. Narinig ko ang isang pamilyar na boses. Hindi kay Tita Lucinda, kundi kay nanay. Ang mga usapan nila ay pabulong, ngunit sapat na ang mga salitang narinig ko upang magdulot ng pagkabigla sa aking dibdib. Si Tita Lucinda at ang aking ina. May koneksyon sila na hindi ko alam. Isang relasyon na hindi ko naisip na posible. At isang lihim na matagal nang pinapalampas ng aking ina. Bilang isang bata, hindi ko naisip na may anuman sa pagitan nila. Ngunit habang naririnig ko ang mga salitang iyon, unti-unti kong napagtanto na ang lahat ng iniisip ko tungkol kay Tita Lucinda ay mali. Ang mga galak na ipinakita sa akin, ang init ng mga haplos, lahat pala ng iyon ay may katumbas na masalimuot na kwento. Ibinahagi ni nanay kay Tita Lucinda ang mga emosyon na hindi ko alam, mga alaala ng pagkakawalay, mga pangako na nasira, at mga sakripisyo na dulot ng kanilang mga pagpili sa buhay. Ang relasyon pala nila ni Tita Lucinda ay hindi lamang tungkol sa kanya at sa akin. Naitago sa akin ang isang katotohanan na si Tita Lucinda ay may natatagong pagmamahal sa aking ina na hindi nasusukat sa mga ordinaryong pagkakaibigan o pagpapakita ng pag-aaruga. Ang sakripisyo niya sa aking ina, na hindi ko alam noon, ay isang uri ng pagmamahal na nahulog sa pagitan ng takot, pasensya, at loyalty. Lahat ng ito ay naging dahilan ng pagbabalik loob ni Tita Lucinda sa aming pamilya. Sa mga salitang narinig ko, natuklasan ko na hindi pala siya nagkakagusto sa akin sa paraang iniisip ko. Ang kanyang nararamdaman para sa akin ay hindi tungkol sa isang pagnanasa, kundi isang pagkakaroon ng malaking kasalanan, at ang pagnanasa niya ay dala ng mga pagkakautang na kanyang nararamdaman. Ang relasyon nila ni nanay sa isang banda ay puno ng mga hindi natupad na pangako at mga pasakit na hindi ko alam. Ang revelation na ito ay kumilos na parang isang mabilis na agos sa ilog. Hindi ko na kayang habulin pa at hindi ko na rin alam kung paano ko tatahakin ang mga susunod na hakbang. Para akong binigyan ng isang salamin na nagpapakita ng mga aspeto ng buhay ko na hindi ko kayang tanggapin, ngunit kailangan ko itong harapin. Hindi ko alam kung paano ko muling titingnan si Tita Lucinda o kung paano ko tatanggapin ang lahat ng nasaksihan kong mga pagbabago sa relasyon namin. Mahirap, pero natutunan ko na sa ilalim ng lahat ng komplikasyon na ito, may isang bagay na malinaw. Ang lahat ng nararamdaman namin ay hindi laging ganap na nauunawaan. Ang mga sakripisyo, ang mga lihim, at ang mga desisyon na ipinapakita ni Tita Lucinda ay may pinagmulan na mas malalim kaysa sa mga simpleng gusto o pangangailangan. Ang kwento namin ay hindi lang isang kwento ng pagnanasa, kundi isang kwento
ng pag-unawa sa mga pasakit na magkasama naming dinanas. Ngayon, ako'y naguguluhan, ngunit natutunan ko na sa buhay, hindi laging makukuha ang lahat ng sagot na nais natin. Ngunit ang mga sagot na iyon, mga natutunang aral mula sa mga pagkatalo, ay siyang magsisilbing ilaw sa madilim na landas na tinatahak ko. Sa paglipas ng mga linggo, natutunan kong tanggapin ang lahat ng nangyari. Ang mga sugat na matagal kong pinapasan ay unti-unting gumaling. At ang mga ulap ng kalituhan na nagtakip sa aking isipan ay nagbigay daan sa liwanag ng pag-unawa. Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ang pumipigil sa akin upang makatawid mula sa isang matinding emosyonal na kaguluhan patungo sa isang pagninilay na puno ng katahimikan. Bumangon ako mula sa mga nakaraang pagkatalo at mga pagkakasalang pilit kong tinatago, at napagtanto ko na ang lahat ng nararamdaman ko. Ang mga pagkadismaya, ang mga pagmamahal, ang mga pagkakamali, lahat iyon ay bahagi na ng aking kwento. Hindi ko na hinahangad ang mga sagot na dati-rati ay kailangan ko, sapagkat natutunan ko na ang mga sagot ay hindi palaging matatagpuan sa mga tanong. Minahal ko si Tita Lucinda sa isang paraan na hindi ko lubos na nauunawaan. At sa kabila ng lahat, ang bawat emosyon ko ay nagbigay sa akin ng mga aral na magdadala sa akin sa mas matatag na kinabukasan. Nais ko sana ay matutunan niyang maipaliwanag sa akin ang mga nangyari, ngunit sa huli natutunan ko na hindi lahat ng sagot ay maghahatid sa akin sa kapayapaan. Ang mga pasakit na kanyang dinanas at ang mga pagkatalo na ipinakita sa aking buhay ay hindi laging magkakaroon ng kasagutan. Kaya't, sa kabila ng lahat ng kalituhan, natutunan kong mahalin ang sarili ko sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko. Ang kwento ko at ni Tita Lucinda ay isang pagsubok sa emosyonal na paglalakbay. At sa mga pagkatalo, natutunan ko kung paano maging maligaya sa kabila ng mga pag-aalinlangan. Ang mga tanong ko sa kanyang mga desisyon ay unti-unting naging mas malinaw. Kung may mga sagot man, ay hindi ko na alam kung paano ko ito haharapin. Ngunit isang bagay ang tiyak. Natutunan ko na hindi ko na kailangan ng lahat ng sagot upang magpatuloy. Ang mahalaga ay natutunan kong tanggapin ang aking sarili at ang mga aral na nakuha mula sa relasyon ko kay Tita Lucinda. Tulad ng isang alon na unti-unting humuhupa, ang mga sugat na dulot ng mga nakaraang emosyon ay naghilom. Hindi ko na kailangang hanapin ang mga sagot mula sa mga pagkakamali ko at sa mga nararamdaman ko. Ang mga aral na nakuha ko ay sapat na upang magpatuloy sa buhay, upang maging mas maligaya sa kabila ng lahat ng nangyari. Siguro, darating ang panahon na magkakaroon kami ni Tita Lucinda ng pagkakataon na magkausap ng mas malinaw, nang hindi na puno ng mga pagkakaintindi na dulot ng emosyon. Ngunit ngayon, natutunan kong yakapin ang kinabukasan. Hindi ko alam kung ano ang mga susunod na hakbang ko, ngunit alam ko na sa bawat hakbang ay matututo akong mas tanggapin ang aking sarili at ang mga tao sa paligid ko. Sa huli, hindi ko na inaasahan na ang buhay ay magiging perpekto o magiging madali. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao. Sa kabila ng mga sugat at kalituhan, natutunan kong magpatuloy at yakapin ang bawat bagong araw. Ang kwento ko ay hindi pa tapos, ngunit ang mga aral na natutunan ko ay magdadala sa akin sa mas magandang bukas. Ang buhay ay patuloy na magbibigay ng mga pagsubok, ngunit sa ngayon, ang tanging bagay na sigurado ako ay ang kakayahan kong magpatuloy at hindi lang basta magpatuloy, kundi magpatuloy na may mas malalim na pag-unawa sa sarili ko at sa mga tao na mahalaga sa akin. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Salamat sa pagtangkilik mga kasirin.
Lagi ninyong tandaan, sa bawat kwento, may aral na natutunan. Hanggang sa susunod na pagdinig, samahan niyo pa rin ako dito sa ating kwentuhan.